Magandang gabi, Oriental Mindoro, 27 sa buwan ng Disyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, biyahe ng barko, balik normal na isang araw matapos ma-stranded ang may 600 pasahero sa pantalan ng Calapan dahil kay Bagyong Quinta. Pagsisalyo ng mga baril ng kapulisan para sa nalalapit na bagong taon, sinimula na. At bentahan ng mga paputok, matumal pa. At sa detalye ng ating mga balita, kaugnay ng nalalapit na deadline ng pagpapalagay ng ICC sticker sa motorcycle helmet sa 29 ng buwang kasalukuyan. Sunod-sunod ang pagdating ng mga nagpapalagay nito sa tanggapan ng Department of Trade and Industry. Bago ito, nauna nang inianunsyo ni DTI Provincial Director Oscar Agbay na wala ng extension ng ICC sticker marking at sa buwan ng Enero ay magmumulta na ang mga motoristang mahuhuling walang ICC sticker ang suot na helmet. Ang polisiyang ito ng LTO at DTI ay naglalayong maging standard ang suot na helmet ng lahat ng motorista upang maprotektahan ang kanilang ulo mula sa malalang pinsala sakaling maaksidente. Sa uli-muling paalala ng nasabing ahensya na samantalahin na ang ilang araw na palugit at magpalagay na ng ICC sticker sa kanilang motorcycle helmet upang makaiwas sa multa pagdating ng full implementation nito ngayong Enero. Magbabalik po ang TVNet Newsline. My most cordial wishes for a Merry Christmas to all our valued TVNet subscribers. Christmas is always a special time, a time when everyone celebrates the bonds of family, faith, and friendship. Nawa ay maging maligaya ang inyong Pasko kasama ang inyong mahal sa buhay. Sa ngalan ng bumubuo ng TVNet, lubos kami nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa TVNet. Muli, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Binabati ko ang aking mga kababayan sa lungsod ng Calapan ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na Kanyang nilalang. Nakasaad nga sa Ebanghelyo ni San Juan, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinadala ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang tunay na kahulugan ng Pasko, pag-ibig. Si Jesucristo ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagdiriwang pagkapaskuhan. Si Kristo ang tunay na dahilan ng ating galak, pag-asa at kapayapaan. Kung ang Pasko ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga nilalang, ating suklian ang pag-ibig na ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating sarili, ng ating panahon, ng ating kaunting kakayahan o yaman upang makadama rin ang pag-ibig at pagkalinga ang ating kapwa-tao, lalo na ang mga mahihirap, mga kapuspalad, mga may sakit, at mga taong maliliit sa ating lipunan. Ating ipadama sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Binabati ko aking mga kababayan din ng isang masaganang bagong taon. Nawa ang taong 2013 ay maging taon ng pagpapala, biyaya, at kapayapaan para sa ating lahat at sa ating minamahal na lungsod
ng Kalapan. Dalangin ko na ang bagong taon na 2013 ay maging taon ng tunay na pag-unlad at pagbabago sa lungsod ng Kalapan. Muli po, maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Alinsabay ng nalalapit na pagdiriwang ng bagong taon at alinsunod na rin sa direktiba ng Philippine National Police. Sa inisyatibo ng Police Regional Office Mimaropa, isinagawa na ang seremonya ng pagseselyo ng baril ng mga kapulisan sa kanilang inspeksyon. Ika-21 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Camp Efegenio Sinabaro, Syudad ng Calapan. Pinangunahan ng nasabing aktibidad ni Regional Director PRO4B Police Chief Superintendent Melito Mabilit, Acting Chief Regional Operation Plans Division Police Superintendent Herminio Calweng at iba pa. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong masawata at mapigilan ang ilegal na pagpuputok ng baril ng ilang pulis at sibilyan tuwing holiday season, particular tuwing pagsapit ng bagong taon. Ayon naman kay Police Superintendent Calweng, maging mapagmatsyag ang mamamayan hinggil sa magpapaputok ng baril higit sa mga kapulisan. Sana magbatsyag yung mga mamamayan at i-report kagad sa pulisya kung meron silang nakita o naririnig na nagpapaputok ng mga baril sa kanilang mga barangay. Samantala, magsasagawa rin ng kaparehong gawain matapos ang bagong taon upang malaman kung nagkaroon ng pagkasira ang mga nasa liyuhang baril at sino mang makitaan umano nito ay agad pa iimbestigahan at bibigyan ng legal na aksyon hinggil dito. Inaasahan naman ang buong kooperasyon ng kinauukulan hinggil sa nasabing aktibidad upang maiwasan ang di inaasahang insidente ng ligaw na bala tuwing bagong taon. Iba pa mga balita, makalipas po lamang ang ilang paalala. A Merry Christmas and Happy Fiesta po sa ating lahat ng mga minamahal nating kababayan sa lungsod ng Calapan. Tulad po ng aking pamilya at ng pamahalang lungsod ng Calapan, ako po ay nagagalak na isipin na malayo ng narating ng ating lungsod sa nakalipas na mga taon. At sa maikling panahon lamang ay atin ang nasaksihan ang pag-unlad ng Calapan mula sa pag-usbong na naglalakihang investment sa ating syudad hanggang sa pagkamit natin ang di mabilang na mga awards at parangal tulad ng kamakailan lamang ay ginawaran ang lungsod ng Calapan bilang number 1 2012 Most Business-Friendly City of the Philippines at ang kamakailan lamang din bilang regional winner for presidential awards ng Most Child-Friendly Cities and Municipalities sa taong 2011. Tunay ngang tayo ay mapalad at pinagpala dahil sa mga biyaya na patuloy nating tinatanggap, hatid ng walang sawang paggabay ng ating patrong Santo Niño. Kaya naman patuloy tayong magtulungan, magsumikap, maging matatag upang labanan ang anumang pagsubok na ating haharapin para maisaguro ang patuloy na kaunlaran at kahit-tahimikan ng lungsod ng Calapan. Iwaksi po muna natin ang pamumulitika lalo na ngayong Kapaskuhan. Sa halip, tayo ay magsaya at magdiwang dahil binayaan tayo ng poong may kapal ng isang maganda at progresibong bagong Calapan. Let us cherish the years that pass and allow them to inspire us as we continue to enjoy this coming year, the fruits of our hard labor and unity,
and as we dream of a brighter future for our beloved city of Calapan. I am hopeful that the challenges and achievements of 2012 will be outshone by greater opportunities of 2013. Muli po, maligayang Pasko, puno ng kasaganahang bagong taon at pinagpalang kapistahan ng ating mahal na patrong Santo Niño. I love Bagong Calapan. God bless us all. In this season of giving, I, my family and my colleagues in the city government of Calapan wish everyone a Merry Christmas, a prosperous New Year, and a blessed feast of our patron saint, Santo Niño. Lubos ko pong ipinagpapasalamat sa ating mahal na patron ang nakalipas na taon na puno ng mga biyaya. Bagamat may mga pagsubok tayong kinaharap, nananatili tayong matatag at nagkakaisa, dahilan upang patuloy din tayong umani ng mga parangal na simbolo ng ating tagumpay. Sa taong ito, sa temang kapag si Santo Niño ang kaagapay, mas gaganda ang ating buhay. Umaasa tayo sa walang sawang pagmamahal ng ating patron na magdudulot sa atin ng mas maunlad at maligayang pamumuhay. Kaya nga, upang ipagdiwang ang mga biyayang ating natanggap at mga tatanggapin pa, inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makisaya sa ating muling pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Niño simula sa ika-3 ng Disyembre hanggang sa ika-1 ng Enero ng susunod na taon. Makakaasa po kayo na sa patuloy na paggabay ng ating patron, ang inyong lingkod, kasama ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlunsod, ay higit pang pagbubutihin ang paglilingkod sa inyo para sa mas progresibo at bagong Calapan. Again, Merry Christmas, Happy New Year, and a blessed fiesta sa inyong lahat. Mabuhay ang bagong Calapan. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaugnay ng Storm Signal No. 1 na ipinalabas ng Weather Bulletin ng Pag-asa hinggil sa Bagyong Quinta sa lalawigan bandang alas 11 ng umaga, ika-26 ng Disyembre taong kasalukuyan. Otomatikong kanselado ang lahat ng biyahe ng barko sa pantalan ng Calapan, dahilan upang ma-stranded ang mga pasahero at rolling cargos papasok at palabas ng probinsya. Ayon kay Port Police Superintendent at Station Commander Emmanuel Peña, sa pagtataya ng pamunuan ng pantalan, humigit kumulang 600 ang mga pasaherong nasa loob ng Port Terminal Building at 15 rolling cargos ang nasa marshalling area. Bukod pa umanong nasa labas ng pantalan na hindi na pinayagang makapasok dahil na rin sa sikip ng espasyo sa nasabing pier. Ang naiwang pasahero dito, more or less kahapon ay mga 600 plus. 600 plus, no? So, yung mga iba ay hindi na nag-iuwi at galing pa ng San Jose at saka Bulalakaw, no? Ngayon, ginawa nila, nag-stay naman yan, and then inasikaso naman ng ating terminal management pati ng CPA, yung mga pasahero. Dagdag pa ng opisyal matapos ang inilabas na latest bulletin ng Pag-asa kung saan wala ng storm warning signal sa lalawigan. Dakong alas 5 ng umaga na ika-27 ng Disyembre nang muling i-resume o ipagpatuloy o ibalik sa normal ang biyahe at operasyon sa nasabing pantalan. Resume naman kanina, if I'm not mistaken, mga 5:30 o 5:15, nag-resume na yung biyahe at nag-lift na yung ating signal number 1.
advice lang natin sa mga mananakay, kung hindi nila kaya yung halong malalaki, mag-roro na lang sila. Sa kaugnay na balita, upang maiwasan ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa Barangay San Antonio, partikular sa Pantalan dahil sa kanselasyon ng biyahe, bunsod ng sama ng panahon, ginawang pansamantalang parking ng mga sasakyan ng bahagi ng Barangay Santa Isabel sa lungsod, kung saan bago ang muling pagpapatuloy ng biyahe ng mga barko, umabot sa 27 mga rolling cargos ang nakapila dito. Ayon sa ilang nakapanayam ng Newsline team, hindi sila pinapasok sa Pantalan at sa halip ay pinapila dito at ilan sa kanilang mga karga ang maaaring mabulok kung kahit inaantabayan na nila ang muling pagbiyahe ng mga barko. Kagabi pa po kayo dito. May balita na po kung kailan kayo posibleng makabiyahe? Wala po. Sabi may barko na rin nagaling sa Batangas na pa. Hindi namin nalaman kung ano lang inuuna nila kasi malayo kami sa pier eh. Wala naman pati pupunta dito dahil naarang na kami kung saan. Samantala, inaasahan naman nila na ipaprioridad sa muling pag-usad ng biyahe ng mga barko ang mga sasakyang may kargang perishable goods. Tampo kayo pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Morningstar Properties and Development Corporation. Good Shepherd Country Homes gives a breath of fresh air, greenery, and peaceful surroundings. Experience the charm of relaxed countryside life. It's just 3 minutes away from the town proper. Good Shepherd Country Homes is a place you would want to call home. Offered single attached, townhouse, and combined townhouse. Can avail through Pag-ibig Fund. Morningstar Hills, exclusive subdivision, top of a hill, create your own exterior design houses. Morningstar Properties and Development Corporation. For inquiries, call 043-288-1600. Want new furniture for your home? Look no further. Local imported furniture. Tiles of all sizes, ceramic or granite at incredibly low prices. Lights and chandelier to brighten your homes. Get the look you have always wanted for your homes and offices. Homemark commercial booth outdoor and indoor furniture designed to beautify your homes. More than 10 years of delivering quality furniture. Homemark for furniture that best suit your homes. Homemark, the mark of modern home. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Ilang araw na lamang at sasalubungin na natin ng 2013 at kaugnay nito, hindi mawawala ang mga paputok kung saan gaya ng nakaraang taon, marami ang nagbebenta nito. Nakapwesto sa Barangay Masipit sa lungsod ang mga stalls ng paputok kung saan mabibili ang iba't ibang klase nito, gaya ng kwitis na nagkakahalaga ng 5 piso kada piraso, luces na nagkakahalaga ng 2 piso hanggang 250 pesos depende sa klase at laki, 5-star na 5 piso bawat balot, Judas belt na 45 hanggang 1,500 pesos. Makukulay na fireworks na 25 pesos hanggang 5,000 pesos. Ganyan din ang fountain at pagoda na 35 hanggang 700 pesos at marami pang iba.
Ayon sa mga manininda, walang nabago sa presyo ng mga paputok kumpara noong nakaraang taon, ngunit sa kasalukuyan nila ay matumal pa ang bentahan nito. Mahina pa. Kumusta po yung presyo ng mga paninda? Dati pa rin nung nakaraang taon. Hindi pa rin ang presyo. Samantalang makikita naman sa mga tindahan ng safety signs gaya ng no smoking, no testing at may mga nakahanda rin silang tubig sakaling kailanganin. Wala rin naman silang mga ibinebenta ang pinagbabawal ng paputok. Ganun pa man, nakatakda pa rin magsagawa ng inspeksyon ng mga kinauukulan upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa itinakdang regulasyon. Samantala, advance happy birthday to Lola Oping de Torres. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 042-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamarawvision.net, ang official website ng Tamaraw Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.